Nangyari to last week around 7 p.m. Bago kami mag-dinner. Lumabas saglit yung bayaw ko. May kinuha lang sa tindahan nila. Kaya kami nila mama nauna nang kumain. Sa sala kami nakapwesto malapit sa kusina. Typical setup ng bahay. May daanan sa likod ng dining area, papuntang banyo. Medyo open space kaya kita mo lahat ng dumadaan. Si Bayaw mga nasa early 30s, medyo matangkad, moreno, lean build. Tahimik pero madaldal pag komportable na. Mahilig siya sa motor at siya rin ang madalas tumulong sa mga gawaing bahay. Wala siyang kaartihan, tipong simpleng tao lang. That night, nagmotor siya papunta sa tindahan nila. Wala kaming ideya na may mangyayaring kakaiba. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan lang. Tapos narinig ko yung motor ni Bayaw. Parang parating na. Maya-maya nakita ko siyang dumaan sa likod ni Mama, papunta sa banyo. Kita ko talaga kasi nakaharap ako sa pinto. Ang hindi ko lang magets, bakit ang tagal niyang lumabas? Kaya sumigaw ako para sabihin kumain na siya. Nagulat ako nung sinabi ni Mama at ni Utol na hindi pa raw dumadating si Bayaw. Sabi ko, "Ha? Nakita ko siyang dumaan." Pinilit ko talaga kasi sure ako nakita ko. Hindi siya anino. Hindi siya guni-guni. Talagang dumaan siya. Pero wala. Hindi siya dumating. Agad kong pinatawagan si Bayaw. Hindi sumagot. Kaya chinek ni Utol yung CCTV ng tindahan. Ayun, andun pa nga si Bayaw. Hindi pa umaalis. Doon na ako kinilabutan, Miss Mara. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko pa sinasabi sa kanila yung hinala ko pero sa loob-loob ko, baka doppelganger nga yung nakita ko. Pagka-uwi ni Bayaw, ang bunga niya agad sa akin. Papunta pa lang ako sa tindahan, may nasagasaan akong itim na pusa. Bigla raw tumawid out of nowhere. Hindi niya maiwasan kundi siya ang sasemplang. Mabuti raw at nakontrol niya yung motor. Tumingin pa daw yung pusa bago mawala sa dilim. Doon ako kinalabutan ng todo. Parang may koneksyon. Parang may trigger. Agad kong sinabi sa kanila yung nangyari. Yung nakita kong dumaan. Yung sure ako na si Bayaw yun. Lahat kami nagtaasan ng balahibo. Hindi ko alam kung anong klaseng entity yun. Pero ramdam ko may kinalaman yung life and death situation ni Bayaw. Parang may alternate version siyang nagpakita. Matagal na akong naniniwala sa mga doppelganger. Pero wala pa akong solid proof kung paano sila nagmamanifest. Ang hinala ko, kapag may malapit sa panganib, parang may alternate self na lumilitaw. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na yun yung nangyari. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung eksena. Yung dumaan sa likod ni Mama, yung motor na narinig ko, yung pusa, lahat parang puzzle. Pero isa lang ang sigurado ko. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng logic. At minsan, kahit gaano ka pa karasyonal, mapapaisip ka talaga. Ako si Ina, at ito, ang aking haunted journal.